ito yung laman ng istante. Special din po siya sa pandesal. Ano po? Okay, start na po tayo. Po, yung may mga papel at ballpen, ilabas na po natin kasi napaka-importante po nito natin. Wala kayong dati meron Ika nga po sa Bible kapag binato na ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Paano naman po kung halimbawa yung tinapay kasi tagas na ng bato? Okay. Na-encounter natin yan. Magitin ko lang po sa inyo yung paggamit po ng harina, napaka-importante po sa bakery. So kami po, FY Stars Incorporated, wala kaming flour. Wala din kami ini-introduce na kahit na anong harina. Pero po, napakalaking halaga po ng harina na gagamitin natin. So kailangan gumamit kayo ng pinakamagandang klase ng harina. Kung gusto mo magandang klase, yung breads na lalabas sa'yo. So, good quality ng flour plus good quality ng ingredients, maganda yung kalidad ng tinapay na lalabas sa'yo. Okay. Tama po yun. Proudly, Filipino cake ang gamitin po natin. Pag gagamit po tayo ng flour, make it sure locally produced. Support the Philippine products. Ito po, basis po natin 1 kilo lagi. 1 kilo. So times nyo na lang kung ilang kilo gagawin nyo. Okay. First class flour, 1 kilo. Okay, water. Pag magandang klase mo yung harina mo, mas magandang sumipsip ng tubig. Mas maraming lalabas. Ibig sabihin, pag maraming tubig, maraming yield, maraming kita. Bumili ka ng murang klaseng harina, mahinang sumipsip ng tubig, nakuhanan pa yung bakery mo. Gastos lang. Okay, water, mag-start po kayo sa 480 grams, negative, positive. Ibig sabihin, pag 480 grams, pag hindi na humingi yung tubig, stop. Pag humihingi, dagdag. Dagdag, konti lang ba? Gamay ra. Okay. So, yeast, meron po kaming yeast. Ito po, Pakmaya yeast. Ang usage po nito, 10 grams per kilo. Standard po yun. Standard usage. Bread improver. Yung bread improver po is optional. Pwedeng wala, pwedeng meron. Pero, lalong-lalo na sa pandesal, kailangan nyo po mas crusty outside, di ba? Crusty outside, soft inside, tapos hindi bumabagsak. Kailangan mo si bread improver. Ang pangalan mo ng bread improver namin is Ubrim. Yan po. Yung Ubrim po, mga enzymes po yan. Mga enzymes na siya yung tumutulong po doon sa flour para magkaroon ng stability. Kung gusto mo mas malutong. Especially sa tasty. Di ba? Nagbebewang, sexy. Yes. So, yung sexy. Problema yun, bumabagsak. Kasi hindi kaya ng flour, yung water. Minsan yung process mali. Okay. Salt. Sorry, 5 grams lang. Ang standard ng usage is 4 to 5 grams per kilo. Salt. Ang salt po, 15 grams. Per kilo po yan per kilo. Per kilo lagi per kilo. So 15 grams. 5 grams. Okay. Sugar. Ang sugar po, pag pandesal ang pinag-uusapan natin, di ba pandesal salty? Ngayon po nagbago na. Patamisa na, di ba? So, ang standard po ng pandesal is 180 grams. Pero, doon po sa amin sa Batangas, sa Laguna, we use 220 to 250 grams per kilo para masarap yung pandesal mo. Okay, klaro ko lang, Chef, no? Depende po yan sa location nyo. Pero kung po kasing location o lugar na gusto nila, ayaw nila ng mas matamis. Gusto nila yung tama lang. Tama po. So, yan po. So, 220 grams normally ang usage po ng sugar. Okay. So, milk powder. Milk powder po skim milk. Huwag po kayong gagamit ng Bonakid. Pantinapay po yung ating hinahanap. So, 40 grams po per kilo. Or syrup. Shortening. Buksan mo.
shortening, puriko, lard, Mantikan tulo. mantika, tunaw, pwede, butter, fats. So, okay. Nakita natin. Ito po yung lard namin. Master to. Baliktad. Baliktad, syempre. Yan. Ito po. So, ito yung shortening. Purong-puro po yan na mantika. So, ibig sabihin, pagka maganda yung mantika mo, mas malambot yung breads. Marami hong klase ng shortening na mura lang, pero puro hangin ba. So, yan. Purong-puro po yan. Maganda to sa ensaymada. Ano pangalan? Okay? Yes. So, ang usage po, 40 grams per kilo. Egg yolk, 1 piece. Yes, 1 piece. Optional ha, optional. Pero mas masarap, mas malambot. Sige lang, sige lang. Sige lang, simple. Okay, so ito po, mag-i-start na po tayo. Process. Yan. Yung lalabas. Okay, back to ingredients. Okay, recap. Flour, 1